Ilang minuto pa lang akong nakahiga sa kama. Pero agad akong hinigop ng antok. Ngayon ko naramdaman ng pagod sa aking katawan. Simula pa kagabi hindi maayos ang tulog ko dahil sa nangyari sa pagitan namin ni Chang at Chong. Napaiyak ako nang maalala kong nangyari kahapon. Bakit kailangan mapagdaanan kong lahat ng ito? Masama ba akong tao? Simula nung maliit pa ako hanggang ngayon pakiramdam ko walang may gusto sa akin. Lahat na lang ata ng tao inaayawan ako. Si Chang na siyang nagpalaki sa akin, pakiramdam ko napipilitan lang din naman. Wala akong maramdamang pagmamahal mula dito. Dinadaya ko lang ang sarili ko na mahal ako ni Chang. Ano bang naging kasalanan ko sa dati kong buhay at pinaparusahan ako ng ganito? Hindi ba ako pwedeng maging masaya? Hanggang ngayon binabagabag pa rin ako sa mga sinabi ni Chang sa akin. Ano bang kasalanan niya tumihingi siya ng tawad sa akin? Ano bang dapat kong matuklasan? Kung ano-anong katanungan ang pumasok sa aking utak. Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Hating gabi nang magising ako dahil pakiramdam ko kinakapos ako ng hininga. Nanakitan lalamunan ko at pakiramdam ko lalagnatin ako. Jean, mahinang tawag ko kay Gina. Nauuhaw ako at gusto kong uminom ng tubig. Baka sakaling maging maayos itong pakiramdam ko kapag nakainom ako. Gusto kong gisingin si Gina dahil natatakot akong pumunta sa kusina. Ang laki pa naman itong bahay ng mga bilyarama. Ang hirap kapag mag-isa, nakakatakot lumabas. Jean, nauuhaw ako. Samahan mo ko, please. Sinubukan ko siyang gisingin pero tulog mantika ata ang babaeng ito. Siguro sobrang pagod din ito ngayong araw. Marami din kasi kaming ginawa kanina. Napabuntong hininga na lang ako. Nakakahiya naman kung pilitin ko pa itong gumising para lang samahan akong uminom ng tubig. Bago ako lumabas, inilibot ko muna ang tingin ko sa loob ng silid. Baka kasi may dalang tubig si Gina dito, pero wala akong makita. Natatakot man, kailangan kong lumabas para makainom dahil sumasakit na ang lalamunan ko sa sobrang pagkauhaw. Siguro naubos na ang tubig sa katawan ko sa kakaiyak ko kanina. Madilim ang paligid. Tanging ilaw mula sa labas ang nagbibigay liwanag sa loob. Maingat akong naglakad dahil natatakot akong makalikha ng tunog at baka makaistorbo ako sa mga natutulog. Bukas bago ako matulog sisiguraduhin ko talagang may tubig akong dala sa loob ng silid namin ni Gina. Minsan nagigising kasi ako ng madaling araw dahil nauuhaw ako. Nung doon pa ako sa probinsya, palagi ako may dalang tubig sa kwarto ko. Pagdating ko sa kusina, agad akong kumuha ng baso at malamig na tubig mula sa ref. Inubos ko lahat ito dahil pakiramdam ko tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Hindi pa ako nakontento. Umipis pa ulit ako at inisang lagok ulit ito. Nanatili muna ako saglit pagkatapos kong uminom. Madilim din sa kusina. Tanging ang ilaw mula sa nakabukas na rep lamang ang nagbibigay liwanag dito. What are you doing here? Ay, kalabaw! Nabitawan ko ang basong hawak ko. Sobra akong nagulat nang may nagsalita sa aking likuran. Fuck! Malutong na mura nito. Biglang may bumukas na ilaw. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita ko ang taong nakatayo sa harap ko. Seryosong nakatingin ang maiitim nitong mga mata na tila nagtatanong kung anong ginagawa ko des oras ng gabi dito sa mansyon nila. Hahakbang sana ako para lumayo sa kanya, pero agad niya akong napigilan. Nung tumingin ako sa mukha niya, nakita ko pang pag-igting ng mga panga nito. Don't move. Mariing sabi nito. Po, naguguluhan kong tanong sa kanya. I said don't move. May bubog malapit sa paa mo. Strikto nitong sabi na tila naiirita pa nang gumalaw ako. Wala ka ba talagang ibang alam gawin dito sa bahay ko kundi ang magbasag ng mga gamit? Malamig nitong sabi, pero may halong sarkasmo. Pinipigilan ko ang aking sariling sumagot sa kanya. Kasalanan ko ba kung nagulat ako dahil bigla na lang siyang sumulpot sa likod? Mabuti sana kung binuksan niya muna yung ilaw bago nagsalita para hindi man lang ako nagulat. Tuloy nabasag ang basong hawak ko. Sorry po sir, nagulat po kasi ako kaya nabitawan ko ang baso. Mahina akong sagot sa kanya. Sorry? Magiging buo ba ang baso ng isang sorry mo? Bakit ba kasi hindi ka nag-iingat? Hihintayin mo pa bang masaktan ka o makasakit ka bago ka matuto? Hindi lahat nadadaan sa isang sorry lamang. Kung nasugatan ako, maghihilom ba ito sa simpleng sorry mo? Ay hala, natutup ko ang aking bibig. Bakit parang may hugot si sir? Baso pa bang pinag-uusapan natin dito sir? Gusto ko sanang itanong sa kanya, pero nanatili akong nakayuko. Hindi ko kayang tingnan ang mga mata ni sir na nakatitig sa akin ngayon. Pasensya na po sir, lilinisin ko na lang po. Mag-iingat na po ako sa susunod. Sorry po ulit. Nakita ko pang pag-ismid nito.
Ang dating ekspresyon niya ay napalitan ng pagkaaliw. Nakita ko pang pinipigilan nitong matawa. Sorry na naman. Wala ka bang ibang alam na salita, puro sorry lang? Tanong nito na tila natutuwa sa akin. Bakit po sir? Ano po bang gusto niyong marinig? Dapat lang naman po talaga mag-sorry ako kahit hindi ko kasalanan. Ikaw nga dyan dapat humingi ng pasensya dahil kung hindi mo ako ginulat, di sana hindi ko nabitawan ng baso. At kung sana hindi ko ito nabitawan, hindi ito nabasag. At saka tama po kayo. Hindi po mabubuo ng sorry itong nabasag na baso. Hindi din ito kayang hilumin ng sugat mo. Pero kayang pahilumin ng simpleng sorry ang sugat sa puso. Mahaba akong litanya sa kanya. Gusto kong tumawa sa naging sagot ko dahil nakita ko ng lalaking mga mata nito. Ano ba tong pinagsasabi ko? At bakit nasali ang puso? Bigla din tuloy akong napahugot dahil kay Sir Dave. Kumunot ang noon nito at nakita kong umirap ito sa akin. Tinaasan pa ako nito ng kilay at inikutan ng mata. Sabay tuloy kaming napatawa sa ginawa niya. Akala ko talaga huling araw ko na dahil sa paglilitanya ko. Mabuti't biglang nagbagong ihip ng hangin. Hindi naman pala nakakatakot itong si Sir. Siguro nasabi niya lang yun kanina dahil nag-aalala siya kay Ma'am Amelie. Kasalanan ko din naman dahil hindi ako nag-ingat. Nga pala Sir Dave, pasensya na po kanina. Hindi ko po talaga sinadyang tapunan ng juice si Ma'am Amelie. Hingin pa umanhin ko sa kanya. Malalaman mo talagang mahal nito si Ma'am Amelie. Dahil simpleng pagbigkas ko lang ng pangalan nito biglang sumiglang mukha ni Sir. Ang swerte naman ni Ma'am sa kanya. Sa bagay tingin ko swerte din naman si Ma'am kay Sir Dave. Mukhang mabait naman ito. Ang lambing pa nga nito sa kambal na anak ni Ma'am Amelie. Ang sweet at tatay pa ang tawag ng mga ito kay Sir Dave. I'm sorry also for being harsh on you kanina. I don't mean to be rude. It's just that I'm protecting Amelie. Nag-aalala kasi ako baka nasugatan ito. Punong-puno ng pagmamahal ang pagbigkas nito sa pangalan ni Ma'am Amelie. Okay lang po sir. Naiintindihan ko po kayo. Ganun naman talaga pag mahal mo ang isang tao. Handa kang proteksyonan ito. Sige po sir, lilinisin ko na po itong nabasag ko. Paalam ko sa kanya. Tsaka maingat kong inihakbang ang mga paa ko para kumuha ng panlinis para dito. Hindi ko tuloy mapigilan ang paghanga ko kay Sir. Minsan lang sa panahon ngayon ang handang tumanggap sa mga single mom. Pero iba si Sir Dave. Kita mo sa mga tingin pa lang nito kay Ma'am Amelie na halatang mahal na mahal niya ito. Sana makahanap din ako ng isang Sir Dave sa buhay ko. Yung mamahalin at pahahalagahan ako. Yung tipong kaya akong ipagtanggol kahit kanino. Mabilis na lumipas ang mga araw. Hindi ko namalaya na magtatatlong buwan na pala ako dito sa mansyon ng mga Villarama. Nung nakaraan tumawag ako kay na Ate Loretta, kinamusta ko si Chang. Ang sabi niya umalis na daw si Chang sa bahay nila. Wala ding nakakaalam kung saan ito pumunta. Hindi din naman kasi close si Chang sa mga kapitbahay, kaya siguro wala itong sinabihan. Kahit hindi maganda ang trato ni Chang sa akin noon, hindi ko pa rin maiwasan na hindi mag-alala sa kanya. Kahit papano malaki pa rin ang utang na loob ko dito, dahil inalagaan niya ako nang maliit pa ako. Nakiusap na lang ako kay Ate Loretta na sakaling may balita siya kay Chang, sabihan niya ako. Gusto ko kasing padalahan ng pera si Chang para may panggastos ito. Naisip kong baka umalis ito ng bahay dahil naghanap ng trabaho. Gusto kong matulungan si Chang kahit sa ganitong paraan makaganti man lang ako sa kanya. Hoy girl! Panggugulat ni Gina. Halos mahulog ako sa kinauupuan ko sa pagkagulat. May pagkaluka-luka din kasi ang babaeng ito. Pero in fairness, masaya siyang kasama. Palagi akong natatawa sa mga kalokohan niya. Kung ano-ano lang din kasi ang lumalabas sa bibig nito. Yung iba nga bastos na. Kaya minsan napapagalitan ito ni Nana kapag naririnig nito kung ano-anong tinuturo ni Gina sa akin. 3 taon pa lang tanda nito sa akin. Kaya close kami dahil hindi naman nagkakala yung edad namin. Halos magkasundo kami sa lahat ng bagay. Maliban na lang sa pagiging bastos nito kung magsalita. I mean yung mga jokes niya may laman. Palaging double meaning. Ano ka ba naman, Jean? Nanggugulat ka na naman eh. Reklamo ko. Ilang beses ko na kasi itong sinabihan na wag akong gulatin pero ginagawa pa rin nito. At ang mas nakakainis ay tuwang-tuwa ito kapag nakikita niyang nagiging reaksyon ko. Ewan ko ba? Ako ata yung tipo na kapag ginugulat para akong ninenervyos. Pakiramdam ko umaakit yung dugo ko sa aking ulo. Minsan nanginginig pa nga ako. Naalala ko pa nga na nakabasag pa ako ng baso nung ginulat ako ni Sir Dave. Speaking of Sir Dave, minsan lang ito umuuwi dito. Simula nung unang araw ko dito siguro nasa 3 o 4 na beses lang ito pumunta dito.
Ang sabi ni Nana, ganun daw talaga ang mga ito kahit na sina Madam. Madalang daw talagang pagbisita nila dito sa mansyon. May ganun pala no, iba pala talaga pag mayayaman. Siguro sa dami ng bahay nila hindi na nila alam kung saan talaga mamamalagi. Bakit ba naman kasi trip ng mga mayayaman magpagawa ng madaming bahay? Tulad na lang kina Madam, madami silang bahay isa lang naman ang anak nila. Tsaka si Sir Dave, may sarili din siyang kondo sa syudad. Sabi ni Nana doon ito namamalagi kasi nga busy ito sa negosyo nila. Hoy girl, tulalay ka na naman. Hanggang ngayon iniisip mo pa rin bang tsahin mo? Tanong ni Gina sa akin. Alam ng mga kasamahan ko dito sa bahay ang nangyari bago ako napadpad dito. Kwento ko sa kanila dahil nung bago pa ako ilang beses nila akong nahuhuli na umiiyak. Siyempre hindi maiwasan kahit naman ganun si Chang, siya na ang nakalakihan ko. Kahit papano namimiss ko rin ito. Malakas na buntong hiningang aking pinakawalan bago sinagot ang tanong ni Gina. Oo, Jean. Hindi ko kasi maiwasang mag-alala kay Chang. Lalo na ngayong walang nakakaalam kung saan ito pumunta. Ay naku girl, matanda na yung tsahin mo. For sure kaya nung dumiskarte para sa sarili niya. Ano ka ba? Tsaka girl, huwag kang masyadong concerned doon. Hindi naman maayos ang trato ng tsahin mo sa'yo noon. Malditang sagot nito. Hindi mo kasi ako naiintindihan, Jean. Si Chang lang ang meron ako. Kahit ganun ang trato niya sa akin, okay lang. Siya lang kasi yung nag-iisang kamag-anak ko. San ba kasi mga kapatid ng nanay mo? Di ba sabi mo pinsan lang ng nanay mo yung tsahin mong nagpalaki sa'yo? Curiosong tanong nito na ngayon ay umupo na sa harap ko. Hindi ko rin kasi alam eh. Wala namang kwento si Chang sa akin. Ang alam ko lang, pinsan siya ng mama ko. Tsaka sa kanya ako iniwan nung mamatay ito pagkapanganak sa akin. Niwala nga akong larawan nung maliit pa ako. Hindi ko rin alam kung anong mukha ni nanay. Tsaka itong asul kong mga mata. Baka sa tatay ko ito naman na kasi wala namang lahi sina Chang eh. Eh di sana nagtanong-tanong ka sa mga kapitbahay niyo. Baka may alamang mga yun tungkol sa nanay mo. Jean, halos lahat dun sa barangay namin natanong ko na. Pero wala talagang makapagsabi sa akin. Walang nakakaalam ng kwento ko. Ang sabi kasi ng mga kapitbahay namin 5 taon na daw ako nung dinala ko ni na Chang at Chong doon. Nung una nga nagtataka pa daw sila dahil iyak ako ng iyak. Pero kalauna naging masiyahin naman daw ako. Malungkot kong tugon dito. Minsan naiisip ko, ano kaya ang naging buhay ko kung hindi namatay si mama? Siguro ibang-iba sa buhay ko ngayon. Tsaka paano kaya kung makita kong papa ko? Tatanggapin kaya ako nito? Naku girl, hayaan mo na. Ang importante buhay ka at maganda. Tingnan mo nga yung sarili mo, oh. Mukha kang artistahin. Akala ko nga nung unang kita ko talaga sa'yo, nagpapanggap ka ng nakasambahay. Girl, konting bihis lang sa'yo, mapagkakamalang kang amo ko. And speaking of bihis, mamasyal tayo ni Nana sa katapusan pag nakasahod na tayo. Bibili tayo ng mga bagong damit para presentable naman tayo pag may bisita dito sa bahay, no? Tuwang-tuwa nitong sabi sa akin. Makikita mo talagang excited itong bumili ng mga bagong gamit. Sa bagay tama naman si Gina. Yung mga damit ko pa ulit-ulit na lang. Luma na nga yung mga t-shirt ko at halos mabubura na ang mga tatak nito kakalaba ko pagkatapos gamitin. Nga pala, bakit ka andito, Jean? May kailangan ka ba? Oh my gosh, nakalimutan ko girl. Sabi pala ni Nana palitan mo yung mga kurtina sa kwarto ni Sir Dave. Baka kasi uuwi ito mamaya. Alam mo na, Biyernes ngayon. Tsaka pati na rin yung guest room girl. Minsan kasi nagdadala ng bisita si Sir Dave. At kapag nasobrahan ng inom ang mga ito, hindi na pinapauwi ni Nana at doon na pinapatulog sa guest room. Ha, ganun ba? Alangang sagot ko. First time ko kasing pumasok sa room ni Sir Dave ngayon. Dati kasi si Gina lang ang kumukuha ng mga kortina sa lahat ng kwarto at inilalagay niya lang sa laundry area para malabahan ko. Oh, bakit ganyan ang pagmumukha mo? Don't tell me natatakot kang pumasok sa kwarto ni Sir Dave. Natatawang tanong nito sa akin. Nahihiya akong tumango sa kanya. Nakakahiyamang aminin pero ganun na nga. Hindi ko alam pero natatakot talaga akong pumasok sa kwarto niya. Pag napapadaan nga ako doon, binibilisan ko ang lakad ko. Pakiramdam ko kasi nakatingin si Sir Dave sa akin kahit wala naman siya doon. Minsan nga iniisip ko napapraning na talaga ako. Ano ka ba naman girl? Ilang buwan ka na nagtatrabaho dito, hindi ka pa rin sanay? Tsaka walang multo sa kwarto ni Sir Dave girl. At kung meron man, at singwapo niya, handa akong magpamulto doon. Sabi nito tumawa ito ng malakas. Ano kayang nakakatawa sa sinabi niya? Parang wala naman. Luka-luka talagang babaeng to.
Basta ba girl, pag minulto ka at kamukha ni Sir Dave, tawagin mo agad ako Akong bahala sa multong yun. At magmumultuhan kaming dalawa. Kunot-noo akong tumingin sa kanya dahil naluluha na ito sa kakatawa. Anong nakakatawa, Gina? Alam mo ikaw kung ano-ano yung iniisip mo kaya minsan napagkakamalan kang may sayad. Bahala ka na nga dyan, alis na ako. At simulan ko na ang trabaho ko, baka mamaya mapapagalitan pa ako ni Nana dahil sa'yo. Paalam ko sa kanya at nagmamadali akong pumunta sa guest room. Basta girl, yung sinabi ko Sabihan mo ako kung kamukha niya yung multo. Handa akong harapin ang multong yan. Pahabol pang sigaw nito sa akin na may kasamang tawa. Naiiling na lang ako sa kalokohan ni Gina. Unahin ko munang linisin ang guest room kasi feeling ko medyo maliit ito compare dun sa room ni Sir Dave. Pagdating ko sa loob may nakalagay ng kortina sa kama, pati yung mga bedsheets na pampalit. Ang ganda naman ng kwartong to, sa isip ko. Iba pala talaga ang mayayaman kasi sa amin isang kumot at isang unan tsaka banig okay na. Kahit walang kutsyon, solved na ako. Pero dito sa kanila iba pa tong kutsyon, yung kobre kama, yung comforter, tsaka may isang kumot pa. Ang daming arte talaga nitong mayayaman. Tsaka nagagamit ba nila lahat tong kumot? Hay nako, hayaan na nga. Susundin ko na lang tong inuutos nila sa akin para matapos na ako. Inuna kong palitan ng mga kortina, pagkatapos sinunod ko na ang kama. Ang bibigat ng mga gamit nila, pero hindi naman ako pwedeng magreklamo. Gusto ko sana magpahinga kahit saglit, pero may isang kwarto pa akong aasikasuhin. Nilagay ko muna sa mga labahin ng mga pinagpalitan ko bago ako lumipat sa kwarto ni Sir Dave. Pagkapasok ko palang iba na yung pakiramdam ko. Inilibot ko ang aking tingin sa paligid. Tama nga sa pantaha ko kanina. Ang laki pala talaga ng silid ni Sir Dave. Pero wala naman itong masyadong gamit. Kulay puti ang pintura nito na may halong kulay gray sa ibabang bahagi. May isang painting na nakasabit na may maliit na pangalan na nakasulat sa gilid. Vincent Van Gogh. Siguro itong may gawa sa painting. Isang side lang naman ang kailangang palitan ng kortina kaya inuna ko na ito. Nilinisan ko muna ang glass wall bago ko ikinabit ang bagong kortina na nakahanda na din. Si Nana sigurong pumili ng pampalit at naglagay ng mga ito dito. Pagkatapos kong palitan ng kortina, sinunod ko naman ang kama niya. Puti lahat ang ipinalit ko mula sa comforter hanggang sa mga punda ng mga unan. Hindi muna ako lumabas pagkatapos kong palitan ng lahat. Chinek ko din ang banyo ni Sir kung malinis ba ito. Gaya ng ginawa ko dun sa guest room kanina. Sinigurado ko munang malinis ang trabaho ko bago ako lalabas. Palabas na sana ako nang may mahagip ang aking mga mata. May isang upuan na nakalagay sa isang sulok. Pero iba naman ang forma nito. Alanganing sopa, alanganing kama. Tumingin muna ako sa paligid. Alas 5 pa naman, maaga pa. Hindi pa siguro dadating si Sir Dave ngayon. Naku-curious talaga ako sa upuan. First time kong makakita ng ganitong klase. Dala ng kuryosidad ko, lumapit ako. Paikot-ikot ko itong tiningnan. Hinawakan ko ito dahil mukhang malambot at hindi nga ako nagkamali. Parang iba yung tela na ginamit dito. Hindi katulad ng mga pangkaraniwang upuan dito sa mansyon. Siguro sadyang pinagawa to ni Sir Dave. Pero ang tanong, paano ba uupo dito? Lumingali nga ako sa paligid. Hindi naman siguro magagalit si Sir Dave sakaling maabutan ako nitong nakaupo dito. Tsaka upo lang naman. Hindi ko naman ito dudumihan. Paano ba ako uupo dito? Sinubukan kong umupo na magkadikit ang paa at patagilid na umupo pero hindi ako komportable. Tumayo ako ulit tsaka sinubukan kong ihakbang ang isang paa ko sa kabilang bahagi. Ayun, ganito pala dapat ang pag-upo dito. Pero bakit parang nakabuka ka naman ako? May ganito palang style ng upuan. Nakaka-amaze naman. Pero paano pa dapat ang posisyon ng likod ko naka-curved ang backrest nito? Matry nga. Ay, ang galing. Ang sarap sa likod. Pero kailangan talagang ilipat ang ulo para mas mapil mo ito. Astig naman tong upuan ni Sir. Kailangan pa talagang nakatingala. Pero bet ko to. Kapag nagkapera ako, papagawa ko ng ganitong design dun sa kapitbahay naming gumagawa ng mga furnitures. For sure, maiinggit sila sa akin. Ako ang kauna-unahang magkakaroon ng ganitong disenyo dun sa amin. Ang galing ko talagang mag-isip. Ang ganda talaga nitong upuan ni Sir Dave. Makapagpahinga nga saglit. Ipipil ko muna to habang wala pa si Sir. Ido-double check ko lang mamaya baka may mga buhok akong maiwan at mapaghalataan niyang nakiupo ako dito. Paglapat pa lang ng likod ko, pakiramdam ko relax na relax ako. Bigla tuloy ako nakaramdam ng antok. Paano kaya kung matulog muna ako dito? Tama, magpapahinga muna ako saglit. Tapos naman ako sa trabaho ko. Tsaka itong mga labahin, bukas ko na ito lalabhan. Matagal pa yun si Sir Dave, sigurado ko.
Nung umuwi ito dati, maghahating gabi na ito dumating, tsaka maaga ding umalis. Kaya okay lang na dito muna ako magpahinga sa upuan niyang parang kama. Ipinikit ko ang aking mga mata, habang dahan-dahan kong ginagalaw ang likod ko na parang minamasahe ako nitong upuan. Hindi nagtagal parang hinatak na yung talukap, dala na rin siguro ng pagod. Hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Pero ang tulog ko yung parang nag-aagaw yung diwa at antok ko. Parang naririnig kong mga nangyayari sa paligid. At pakiramdam ko may pumasok. Nananaginip lang ba ako? Hayaan ko lang ito dahil inaantok pa talaga ako. Wala naman nagsalita kaya siguro guni-guni ko lang yon. Gusto kong idilat ang aking mga mata pero ang bigat-bigat talaga ng talukap ko. Bahagya akong gumalaw. Ang sarap naman sa pakiramdam. Pinagpatuloy ko lang ang aking ginagawa at feel na feel ko pa ito. May paungol-ungol pa ako na tila ine-enjoy ko talaga yung pagkakahiga ko dito. Ang ganda na sana ng tulog ko pero bigla akong binulabog ng isang malutong na mura.